May good news si Vice President Sara Duterte tungkol dyan kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Sure na daw na magkaroon ng interim release at may bansa na kung saan siya pupunta. Kasi naman daw sa Pilipinas, mukhang mahirap magtiwala, di ba? Sabagay, gusto natin na dito sa Pilipinas at gusto din ni dating Pangulong Duterte na umuwi ng Davao City, ang iisipin po natin yung kaligtasan niya. Kung anong bansa man yan, kung ligtas siya dyan, suportahan natin yan. O ito, si Vice President Sara Duterte update sa ICC. Ito yung video. Nakahanap din kami ng isang bansa na nagsabi tatanggapin namin siya. Okay. Sino po ang pagpapasalamatan natin sa Miwa City, ma'am? Miwa City Hall, si Mayor, si Vice Mayor, ang mga konsehal, mga barangay captain ng Miwa. Sino po? Ito ang sa Miwa. Okay. Ang hirap. Wait lang ha. Madami po sila, mga barangay kagawad. Umihara Yoshimasa. Thank you. Omihara Toyokuni, Fukushima Ichiro, Takatu Suzuki. You are owner of Suzuki, Vikas? Ito AG, Tanaka Nobihiro, Sakai Tsunetaka, Sakuma Tsutomo, Mochizuki Tomomi, Shibata Yusuki, Yamada Makoto, Yashi Hiroaki, Ramirez Marcelo, Nomura Kenji, Takahashi Naohiro, Toyoda Tomoyuki, Yasuda Atsunori, Kuzutani Takuji, Gatos Jennifer, Miyoshi Masanuri, Suzuki Takao, ano naman yung may-ari, Sota Morita, Hisatsuma Yukiko, Seiro Hayami, Manalili Laila, Fumito Ogiso, Kenta Minoshima, Hoshiaki Asano, Yuhei Michida, Yukiko Kutsuna, Etsuko Suzuki, Rizahara Takihara, Ryo Shinyo, Shinichi Iwamoto, Kanako Kawaguchi. Yun yung nakasulat. At papasalamat tayo sa Miwa City at sa lahat ng mga taga Miwa City na tumulong sa atin para sa ating programa. RDPU Nagoya Chapter, Lions Club Nagoya, Filipino Volunteer Group in Amashi, Hugpong ng mga katutubo, Japan Chapter, Toyohashi Lions Club, Nagoya Prime Branch, Rotary Club of Immaculate Conception District 3780, Palawan Philcom, Aichi Philippine Community Association, Philcom CCCAC, SBK, Samahan sa Barangay Caria, Toyohashi Japan Solid DDS. Ito, sigurado ako marami ito. PRRD Supporters, Nagoya. Nagoya Nakamura Lions Club Foreign Entrepreneurs Branch. And Duterte Kitchen. Maraming salamat.
At syempre, nagpapasalamat po ako sa mga kasama ko na nandito sa entablado para magbigay din ng mensahe para sa inyo. Una po ay si Dr. Lorraine Badoy. Maraming salamat. Siya po ay unang-una na lumaban sa Marcos administration at sa Makabayan Bloc kasama na ang mga NPA sa trabaho nila noon sa NTF-ELCAC. Ang susunod na pagpapasalamat ko po ay binoto nating lahat at sigurado tayo nanalo nung nakaraang eleksyon, Dr. Richard Mata. Ang susunod po ay binoto din nating lahat at sigurado tayo nanalo noong nakaraang eleksyon, Attorney Vic Rodriguez. Ang susunod po ay kasama ko noong 2019, hugpong ng pagbabago, kampanya para sa mga senador ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasama ko noong 2022 ng kampanya para sa akin. Sorry, nagkamali ako kahapon. Hindi pala ikaw unit team dahil hindi siya ng kampanya para hindi siya bumoto kay BBM. Dating Speaker, Congressman Lord Alan Velasco. Wala po siyang dinalang president noong nakaraang eleksyon kasi hindi po gusto ng kanya. Ang unang-una pong naging kaaway ni Martin Romualdez ay ang asawa ni Lord Velasco, si Rowena Velasco. Yun po ang unang-unang naging kaaway ni Martin Romualdez. Na nung nalaman niya na tumakbo akong Vice President, sobrang iyak niya. Kasi sinabi niya, hindi talaga mabuting tao yan. Paulit-ulit niya na sinabi noon. Ngayon, sabi niya sa akin, sinabi ko na sa iyo, Inday Sara, pikat ni Moda. Ang susunod po, pagpapasalamat ko, dahil siya po ay dapat nandoon sa The Hague, Netherlands, pero siya po ay napakiusapan namin na bumisita muna dito sa Japan at magbigay ng mensahe para sa inyong lahat. Senator Robin Padilla. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin at mga kasamahan ko sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyo na pagtitiwala at patuloy ninyo na suporta sa aming opisina. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na bayan. Maraming salamat po. Paulit-ulit kong sinasabi yan, dako kayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan. Mga kaigsuunan namong Pilipino, kay kamo ang naghatag sa amoa sa posisyon kung asa mi karon. Daghan kaayong salamat.
Mahal ko po kayo. At matagal ko man natanggap kung ano yung gusto ninyo. Pero, better late than never. Natanggap ko na po kung ano yung Attorney Vic Rodriguez. Kanina? Hindi ko sinabi. Wait lang. Wait lang. Oh, pa-resign na nato na si Marcos, ma'am. Pero bago natin siya pagbitiwin sa pwesto, pag-usapan muna natin kung ano ang kanyang ginawa. Kaya tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil kailangan ko magpasalamat sa inyong lahat. Hindi ako makakarating dito sa harap ninyo at hindi ako makakarating dito sa Nagoya kung hindi dahil sa inyong lahat. At meron pa po kaming isang kasama na binoto din nating lahat. At sigurado tayo nanalo nung nakaraang eleksyon. Nasabi ko ito kanina, di ba? Si Attorney Vic Rodriguez. Alam niyo po, sinasabi nila nung mga nabudol ni Marcos, nagsasabi sila, kung nabudol man kayo, tingnan niyo si Inday Sara. Siya ang pinaka nabudol sa lahat. Pero, sinasabi ko sa inyo, hindi ako ang pinakanabudol sa lahat. Alam niyo kung sino? Si Attorney Vic Rodriguez. Siya ang abogado, kaisa-isang abogado na sumama kay Bongbong Marcos nung natalo siya ni Vice President Leni Robredo. Alam niyo po, kapag wala kayo sa posisyon at talo kayo, mawawala lahat yan ng tao. Sinasabi ko na yan sa inyo. Dahil ako din ay bumaba na rin ako sa posisyon noon. Nung ako ay mayor. At hindi na ako tumakbo pagkatapos ng term ko noong 2013. Lahat. Wala na. Sabi pa nga ng asawa ko noon, Pasko ng 2012. December 2012. Ang daming mga pamasko. December 2013, kasi bumaba na ako ng July 31, wala na. Dalawa na lang ang regalo doon. Dalawa na lang. Ang isa, galing sa ninang namin sa kasal. Tapos ang isa, galing sa sobrang tagal na kaibigan ng pamilya namin. Yung may-ari ng Yellowfin Restaurant. Maalala ko yan. Kasi sabi na asawa ko, Tagalog siya, nung nakaraang taon, ang dami dito, nagpatong-patong. Sabi niya, December 2013, sabi niya, galing na lang kay Ninang, galing na lang Yellowfin. Nagtatawanan kami. Ganun. Pag wala ka sa posisyon at wala kang power, nawawala lahat ng tao. Pero si Attorney Vic Rodriguez, sinamahan niya si BBM kahit talo si BBM.
Pero, nung nanalo si BBM, iniwanan niya si Attorney Vic Rodriguez. Ang pinakaunang nalagas, hindi ako. Kasi ako, nagtiis pa ako ng 2 taon. Kasi, para sa akin, sinasabi ko, kung makita lang naman nila sana na nagtatrabaho lang ako dito, baka ay hindi nila ako aatakihin at babanatan. Pinanghawakan ko pa yon na sana ay makita nila na nagtatrabaho lang ako. Kaya, nagtiis pa ako ng 2 taon. Mamaya, ikakwento ko sa inyo kung anong nangyari after 2 years. Pero yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ako ang una, siya ang una. Siya ang pinakaunang nalagas. Nung mga pagpapasalamat ko po, mula po sa pamilya namin, ang susunod po na pagpapasalamat ay galing po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Biyernes po ay tumawag siya sa akin nitong nakaraan na Biyernes. Andito na ako sa Japan noon. Nagpwesto na kami, naghahanda kami para sa rally kahapon at para sa rally ngayong araw na ito. Tumawag siya sa akin. Ang una niyang sinabi ay, kamusta ka na? At ang una ko namang sagot sa kanya ay, nakalimutan mo ata ako kasi huli kang tumawag nung nakaraang Biyernes pa. 1 linggo na ang dumaan, ang chismis ko nagpatong-patong na, nakalimutan mo ata ako tawagan. Sabi niya, pasensya ka na kasi minsan inuubos ni Veronica kasi meron lang oras kung kailan pwede tumawag. At kailangan niya hatiin yon sa aming 2 magkapatid. Minsan, sa sobrang daming good news ni Veronica, ni Kitty, ay nauubos yung oras sa tawag. At merong mga araw din na ayaw niya tumawag. Ayaw niya makipag-usap. Yung mga araw na yon, nung nakaraang linggo, ay dahil sa mga nangyayari sa Pilipinas. Dahil sa mga eskandalo sa flood control at sa budget ng ating bayan. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa inyong lahat. Dahil alam ko marami sa inyo ang maaga nagsimula ang kanilang biyahe papunta dito. Marami sa inyo ang maagang nagluto para may baon, para hindi magutom. Marami sa inyo ang hindi natulog dahil kailangan maghanda. Marami sa inyo ang nagmamadali kanina at malayo ang binyahe. Kanina po, sa train station, dito na po sa Kida Station, nandun po kami sa baba, nag-aantay kami ng taxi. Tapos, may bumaba na mga Pilipina, 2. Narinig ko na kaagad yung boses nila, nasa taas pa lang sila. Sabi niya, dito na, dito na! Nung lumingon ako, nagkatinginan kami, sabi ko, ma'am, baba na kayo. Ako hinahanap ninyo, mag-rally kayo. So sabi niya, naka-green kasi siya, so inassume ko na magra-rally siya. So sabi niya, mag-rally, Inday Sara! Sabi ko, ikaw to, ma'am? Yan.
Tapos, takbo na siya. Lumabas na siya sa ticket station. Tapos, lumabas na siya. Tapos, sabi niya, layo pa ng biniyahe namin. Sabi ko, kami din, ma'am, ang layo pala ng lugar na ito. So, marami sa inyo ang nagsakripisyo para pumunta dito ngayong hapon na ito. Maraming salamat. At, yes, ma'am. Ang instructions po sa akin, sa organizer, ay wag daw ako masyadong madaldal dahil gusto daw nila bigyan ng mas mahabang oras ang picture taking. Yan po ang instruction sa akin. Sabi niya, Inday Sara, huwag masyadong madaldal dahil may picture taking pa tayo. At ang huling pagpapasalamat ay pagpapasalamat nating lahat sa ating Diyos. Dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama at para pag-usapan natin ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat sa labaw na makagagahom sa tanan. Ang una ko, mahal ko po kayo, ma'am. Sabi ko nga po, ma'am, matagal ko natanggap kung ano yung gusto ninyo. Pero sinasabi ko sa inyo, natanggap ko na siya, ma'am. Magbibigay po muna ako ng update, ma'am, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami po sa ating mga kababayan ang pumupunta po doon sa Hague, nagpapakita ng kanilang suporta. At madami tulad ninyo na gumagawa sa buong mundo, iba't ibang lugar, gumagawa ng mga programa para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin ko po ang updates ng mga abogado. Dahil gusto po ni Attorney Nicholas Kaufman ay maintindihan ninyo kung ano po yung mga final niya nandoon sa loob ng korte ng ICC. Una po, ang final niya, pinakauna noon, ay ang pag-question sa jurisdiction. Simple lang po yun. Sabi nung kasama namin kagabi sa Tokyo, sabi niya, naging abogado na kami lahat, Inday Sara, kasi iniintindi namin kung anong nangyayari sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtanong po tayo sa jurisdiction. Sinabi po natin, nag-imbestiga kayo, 2 taon na ang lumipas nang nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang nakalagay po sa inyong rules ay 1 taon lamang. Yan po yung sinasabi namin na kini-question natin ang jurisdiction. Saan nyo kinukuha yung otoridad ninyo na mag-imbestiga? Kasi 2 taon na wala kayong ginawa. Tapos bigla na lang, meron na silang mga complainants, meron na silang mga witnesses. Ang susunod po na final ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung interim release. Sa interim release po nakalagay sa Rome Statute ay ang isang akusado pwede mag-apply ng interim release bago ang trial. Nag-apply po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo tumagal lang kami dahil nahirapan din kami humanap
ng isang bansa na tatanggap sa kanya. At dahil wala akong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas noon na kausapin ko patungkol sa interim release. So ang ginawa ko, kinausap ko yung mga nakilala ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko. Meron akong mga nakasama, nakilala noon sa pag-ikot ko sa Southeast Asia dahil sa Department of Education at dahil sa trabaho ko sa Office of the Vice President. So kailangan ko pa silang kausapin at kailangan ko pa silang paintindihin kung bakit kailangan namin, ng pamilya namin, ang tulong nila. Kaya medyo tumagal kami, pero nakahanap din kami ng isang bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya. Nakalagay po sa batas ng ICC. Bakit hindi binibigay ang interim release sa isang akusado? Una, kapag siya ay posibleng magtatago o mawawala na lang bigla. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay walang balak magtago. Kung maalala ninyo, nandoon na kami sa Hong Kong. Pwede na siyang mawala doon. Pero ano ang sinabi niya nung gabi na nagmi-meeting doon, mga kasama niya, mga abogado niya, andun ako, andun ang kanyang girlfriend. Oo. Andun ang kanyang girlfriend. Nagsasabi ang kanyang girlfriend. Sabi ang girlfriend niya sa akin, sabi niya, Inday Sara, sabi niya, kumuha ka na ng private plane. Sabi niya, ilipad na natin siya, diretso Davao. Sabi ko sa kanya, alam mo ma'am, wala naman tayong problema dyan. Magnakaw tayo ng private plane, manghiram tayo, mangutang tayo ng private plane. Kung magagawa natin yan. Ang tanong, ano ba ang gusto gawin ni President Duterte? Sabi ko, kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang gagawin natin. Tinatanong ko siya, sabi ko, ano bang gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. Tapos sinasabi sa kanya, yung girlfriend niya, umuwi ka sa Davao. Huwag ka umuwi sa Manila. Ang sinasabi niya, ganun din yun. Kung uuwi ako sa Davao, hahabulin din ako doon sa Davao. Gawin natin na umuwi na lang sa Manila. May ticket na tayo, may schedule na tayo, umuwi sa Pilipinas. In fact, ang kanilang flight noong araw na yon ay alas 4 ng hapon. Ang ginawa nila, lumipat sila sa madaling araw na flight para maaga silang dumating sa Pilipinas. Kaya itong tao na ito na sinasabi nila na hindi na namin makikita kung bibigyan namin ng interim release, ay gusto lang umuwi ng Davao City. Wala itong balak magtago sa Africa, sa Antarctica, sa Alaska, kung saan man yan. Sa Japan. Wala siyang balak magtago. Dahil ang gusto lang niya, umuwi sa Davao City. Mangyayari din yan. Good news yan na kaya pala napatagal sila sa interim release dahil po dyan sa bansa kung saan po siya pwedeng mag-stay. O ayon dito kay Lilia Fortuna, iba talaga pag si VP Sara ang nagsasalita, talagang pakikinggan mo dahil malinaw at may katotohanan. We love you, our President 2028. Nako, marami na namang magagalit na mga anti-Duterte niyan. O sabi ni Remy Gallego, simpleng babae, walang kayabang-yabang pero highly educated at well-versed sa batas. That's my next president. O iba talaga pag ang presidente natin may alam sa batas at hindi peke yung diploma at ang higit pa, abogada. Sabi ni Red Baron,
Protect Attorney VP Sara Duterte, my next president. Tingnan nyo naman yung mga komento nila. Sabi ni Steph Curry, kung sa Nagoya titira si Digong sa interim release, maraming mga caregiver dyan na nag-work. Asawa ko, sana isa siya sa mag-alaga kay Digong. Naku, napakagandang opportunity yan. Sabi ni Inday Lilia, yan ang VP Sara natin, maisog at walang takot na iparating sa bayan kung ano ang nangyari sa ating bayan. Salute and proud sa imo, Inday Sara. Dauton ka man sa mga dilawan o pinglawan, pero nasa imong likod ang taong bayan. Ay, napakagandang ano yan. Kahit sininiraan po ang mga Duterte, nakatayo pa rin dyan, at marami pa rin talagang halos dumami pa lalo ang sumuporta sa kanila. Sabi ni Corazon Taag, dami na naman ng titrigger na kaliwa, mabuhay VP Sara. Naku, yan yung bad news sa kanila. Hanggang dito na lang, thank you. Bye-bye.